Hello po, magandang araw po sa lahat, no? Magandang umaga, hapon, o kaya gabi. Dito na naman tayo po mga kapatid. We will talk about the fundamental doctrine number 3. Amen po. Ang purpose talaga natin ito, bakit po bumabalik tayo sa fundamentals? To remind at saka yung mga bago po na bagong dalo ng simbahan at malaman nila yung fundamentals ng church natin. Okay? Yung unang fundamentals natin, which is yung introduction, no? At ikalawa po yung the Word of God. At ngayon po, pag-uusapan natin yung the Word of God is given. Ang salita ng Diyos ay ipinapagkaloob, binibigay ng tao po. Amen po. So, ang purpose ng ating mga doktrina na pinag-aralan po, tayo po ay i-equipped at malaman natin yung katotohanan para po tayo po ay gumagawa ayon sa salita ng Diyos at gumagawa ng matuwid. Amen po. Sa kadahilanan na ito po ay kailangan natin gawin dahil piniprepare natin yung spiritual life natin, no? Yung spiritual natin. Kasi balang araw po, tayo po ay haharap sa Diyos. At sikapin natin habang buhay po tayo na gawin natin ang tama ayon lang lamang sa kanyang mga salita. At nawa, in the future po, makapasok tayo sa heaven. Yun talaga ang pakay natin. At yun naman talaga ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya po, nagbigay siya ng salita. Guide for conviction, for training, for correction. And it is an instruction for us to do good deeds. Amen po. So tuloy tayo sa ating pag-uusapan mga kapatid. Yeah. Ito po ay ang the Word of God, amen, is given. Yeah. Yeah. Ipinagkakaloob ang salita ng Diyos. Okay? Of course, kung sinong tao yun po ay ang mga taong Christian. Okay, malalaman natin ano ba talaga ang gagawin natin para makamtan natin at talagang matanggap natin ang salita ng Diyos. Kasi once matanggap natin ang salita ng Diyos, ito yung way, ito po yung katotohanan po na tayo po ay mapunta sa langit. Yun naman talaga ang pakay ng simbahan po mga kapatid. We're going to read the book of Ephesians. Ang simbahan po ay ginagamit para bigyan tayo ng wisdom and knowledge po kung paano natin tatahakin ang mundong ito at tayo po ay magsusumikap para tayo ay makapasok sa heaven po, the future. Amen? Ito po ay nakapagtataka kasi matagal na rin tayo sa ministry at nagtataka po talaga ako. Marami po tayong tiniteach at marami tayong tinuturuan na tao pero nakapagtataka na even though ulit na tayong nagsasabi at tungkol sa salita ng Diyos. Pero may mga tao talagang hindi nila natatanggap at hindi nila naririnig at even hindi nila naalala yung mga salita ng Diyos. Okay? Ito po ay totoo ayon sa sabi ng Lord sa Biblia. Sabi po dito, yeah, may mga tao talaga po. Okay, sabi dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 7, sabi dito, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Kaya titingnan natin, bakit po ever learning, no? Always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Ang sama pa nito kasi sa ibang version ng Biblia, sabi niya, always learning from anybody pa, and never able to come to the knowledge of the truth. Bakit kaya ganun po mga kapatid? Yeah? Bakit kaya ganun ang palagi po nating makita or ma-observe sa mga tao? Yeah, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. In fact, meron nga nag-study sa seminaryo
sa mga theology schools, but hindi natin nakitaan na talagang meron silang natutunan. Kasi nakikita din natin sa kanilang buhay po. Kaya kailangan natin tuklasin kung paano ba ibigay ni Lord ang mga salita niya sa atin. Amen? Okay? Sabi dito, mga kapatid, sa Mark chapter 4 verse 11, talagang ibibigay ni Lord. Yeah. Ibibigay niya. Okay? Ito po ay ibigay pero sa tamang tao. Amen po. Sabi niya, Mark chapter 4 verse 11 to 12. And he said to them, to you it has been given. Yan. Talagang binibigay. Hindi po to basta-basta, no? To you it has been given to know the mystery of the kingdom of God. Yeah? To you it has been given to know the mystery of the kingdom of God. But those who are outside, all things come in parables, so that seeing they may see and not perceive, and hearing, yeah, they may hear, yeah, and not understand, lest they should turn and their sins be forgiven them. Yeah. So sa salita dito sa Mark po, ang mahalaga dito ay to you it has been given to know the mystery of the kingdom of God. Amen po. Kaya pala talagang yung salita ng Diyos, ang iba hindi talaga naintindihan kasi okay, ipinagkaloob pala ito. Hindi siya basta-basang makukuha natin. Mismo ang Diyos ay magbibigay sa iyo kung ikaw po ay tamang bigyan. Amen po. So ito po ay pambihirang gift, no? Pambihirang bigay na galing sa Diyos kasi sa lahat ng bagay po, itong pinaka maganda, pinakapambihirang gift na galing sa Diyos, which is the mystery or the Word of God. Yeah, the mystery of the kingdom of God. Matuklasan natin ang kingdom ng Diyos. Amen? So, ito yung proof na talagang ang kanyang salita ay ipinagkaloob. Yeah, hindi basta-bastang nakikinig ka lang pero bakit hindi nga naiintindihan natin? Kasi nga, binibigay kusa ng Diyos yan sa iyo. At tayo, kailangan natin malaman bakit tayo tinanggap natin at binigay tayo ng Diyos. Mamaya-maya konti, malalaman natin yan mga kapatid. Amen? Ito din ang sinabi niya sa Acts 4:30, no? Nagtataka kasi yung mga Hudyo. Yeah? Nagtataka yung ibang tao, bakit po sila si Pedro at si Juan? Okay, sabi niya rito, nang nakita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila'y nakasama ni Jesus. Kaya pala po mga kapatid, if you're going to read before that verses, grabe yung boldness nila sa pagtuturo of the gospel of Jesus Christ, the good news. Pero nagtataka sila, bakit napaka-bold, napakatalino ng mga tao tungkol po salita ng Diyos. Kaya pala, sila ay kasama ni Jesucristo nung una. Yeah? Sino po yung nangangaral sa kanila? Si Jesus Christ po. Yeah. Kaya even po wala tayong grado, mangmang tayo, pag tayo po ay inaccept natin, inaral natin ang salita ng Diyos, tayo po we have that power po to preach, to share, yeah, and to teach the Word of God. Kasi manggaling lamang ito sa Diyos. Amen? Yeah? So talagang ipinagkaloob talaga, binibigay talaga ang salita ng Diyos sa isang tao po. Hindi po siya ma-achieve mo basta-basta. Kailang kusang ibigay ng Diyos ito. At yun nga, meron pa siyang mga katangian na kondisyon
kung sino po yung pagbigyan niya. Amen? Sa Matthew 19:11, sabi dito, datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ang lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Amen po. Kundi niyaong mga pinagkalooban. Yung mga right people that He is going to give His word. Sabi niya, datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Amen po. Sorry for may Tagalog po ha. Amen. In English po, but He said to them, all cannot accept the same, but only those to whom it has been given. Amen po. So ang Word of God is given talaga po, pinagkaloob ng Diyos sa isang tao. Amen. Maganda yun, magandang kaloob ito mga kapatid na galing sa Diyos. Kasi ito po yung mag-guide sa atin, mag-develop sa atin, magte-train sa atin, magkukorek sa atin, magdisiplina sa atin, para tayo po ay makapunta sa langit. Amen po. Yun po talagang main purpose. Bakit tayo po ay nagsisikap na magtuturo na kagaya nito po? Kasi minsan po walang time ang ibang tao at kailangan ko magtuturo lamang dito po sa net at ipapasa ko sa inyo at sana po basahin nyo. Amen. Hindi naman to mali at hindi naman to masama. Ito po ay magandang kaloob na galing sa Diyos. Amen po. Ngayon po, tingnan natin kung papaano natin makuha yung kaloob o yung salita ng Diyos. Kasi sabi dito, kung di niyaong mga pinagkalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay makamtan lamang kung tayo po ay pinagkalooban ng Diyos, ng kanyang salita. God trusts us to put His word in our heart. Kasi alam niya yung puso natin. Sa puso kasi itatanim yung salita ng Diyos. Now, we will see or we will hear the parable of a farmer, the parable of the sower in Matthew 13. Kasi ito po yung pinakamagandang ehemplo ng isang puso na tatanggap ng salita ng Diyos. Okay? Pakinggan nyo mga kapatid ha. Dahan-dahanin natin. Okay. The parable of the farmer scattering seed. Listen. A farmer went out to plant some seeds. As he scattered them across his field, some seeds fell on a footpath, and the birds came and eat them. Yeah, yung po yung itong parabola na ito po, isang farmer daw na nag-scatter of seed. Okay, ang ibang seed po ay napunta at nahulog doon sa footpath. Pag footpath, di ba? Grabe, sementado yon. Amen po. Kaya may kunting soil lang. Yeah, isang ano yon. Pag hasik niya doon po natapon ang seed. Okay, next. Other seeds fell on shallow soil with underlying rock. Yeah, ang ibang seed daw doon napunta sa shallow at merong underlying rock, kabatuhan, may mga bato-bato. The seeds sprouted quickly because the soil was shallow, mababaw. But the plant soon wilted under the heat of the sun. Okay, and since they didn't have deep roots, they died. Nung naghasik ng seed, ang iba sa footpath, no? Ang iba din sa shallow soil at meron siyang mga bato-bato. So, tumubo nga yung seed, nag-sprout, parang bean sprout, no? Yung munggo sprout, tauge. Quickly daw because the soil was shallow, but the plant soon wilted, namatay siya, no? Under the heat of the sun. Because, okay, since they didn't have deep roots, they died. Hindi rooted, mababaw lang yung root niya. Kasi nga yung soil ay swallow lang. Amen po. Mababaw lang po. Amen. So, yung isa nasa footpath, ito naman
swallow soil pero may bato-bato siya, underlying rock. So hindi siya talaga katubo kasi konti lang yung lupa. Amen? Okay, number 3 naman, sabi dito, other seeds fell among the thorns and grow up and choke out the tender plants. Amen? So ang ibang seed daw napunta doon sa marami pong mga ibang damo at mga tinik-tinik na damo. So it really grows because may soil pa rin siya. Pero nung mga damo-damo kasabay niya, natabunan siya, na-choke siya. Hindi niya maano na yung sunlight. Okay? So siguro tumutubo siya pero hindi po masyado siyang naging mataba na plants o kaya very slim or very thin na plants or kulang sa bitamina kasi po ay natatabunan siya sa mga ibang damo or ibang tanim. Amen po. Ang ikaapat na lupa po, sabi ito sa number 8, still other seed fell on fertile soil. Talagang doon napunta ang mga seeds sa isang napakatabang lupa. Fertile eh. Yeah, and they produced a crop that was 30, 60, and even 100 times as much as had been planted. Wow, 100%. Or more or less, pero more or less mga malaking tubo. Dumami siya doon kasi yung soil doon na napunta, okay, napunta yung mga seed is fertile soil. Amen po. Nakuha niyo mga kapatid. So yun po yung parabola. Okay? Now ngayon, if you're going to read the explanation po in Matthew 13, no? 18, ini-explain niya rito po. Ano po yung ibig sabihin niya? Ano po yung ibig sabihin ng apat na soil, apat na lupa? Ano kayang ibig sabihin yun, mga kapatid? Okay. Yun pala ito in-explain ng Diyos natin. In-explain ni Lord Jesus Christ sa buhay ng mga nakikinig at that time. Sabi niya rito, now listen to the explanation of the parable about the farmer planting seeds. Okay? Listen tayo ha. Listen tayo mga kapatid. The seed that fell on the footpath represents those who hear the message about the kingdom and don't understand it. Ano po pa talaga ang representation sa soil or yung mga areas na napatungan ng seed? Yun pala represents sa puso natin. Amen po? Puso pala natin yun. It's the heart of the person. Amen po? So sabi niya rito, the seed that fell on the footpath represent those who hear the message about the kingdom and don't understand it. Yeah? What kind of heart? That is a stony heart. Hardened. Hard. Very hard. Heart. Pusong bato kung sa Tagalog pa, no? Yeah? Hindi niya naintindihan. Hindi talaga nakapasok. Hindi niya naintindihan ang message ng Diyos. Hindi niya naintindihan ang salita ng Diyos. Then the evil comes and snatches away the seed that was planted in their hearts. Amen? That was planted in their hearts. Kasi nga yung puso nila ay bato. Yun palang representation pag sinasabi ang seed pala ay ang salita ng Diyos. Ang farmer pala naghahasik ay ang Diyos mismo sa pamagitan ng buhay ni Jesucristo. Kaya sa pamagitan ng buhay natin po, mga kapatid, as totoong Kristyano. So, nung naghahasik si Lord sa pamagitan ni Kristo at pamagitan ng ating buhay, ito palang mga tao meron silang pusong bato na hindi nila talagang tinatanggap ang salita ng Diyos. Kaya hindi nila naintindihan, kaya it is snatched by the evil one. And the seed snatches away the seed that was planted in their hearts. So walang kabuluhan po pag ganun po yung puso natin para lang dumadaan lang yung seed, yung salita ng Diyos at walang nangyayari sa buhay natin. Okay?
Ikalawa, sabi dito niya, the seed that on the rocky soil, represent those who hear the message and immediately receive it with joy. Grabe, no? Yung mainit na mainit. But since they don't have deep roots, walang pagtuturo, walang follow-up, hindi nakikinig, hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, wala po talagang, hindi tayo rooted, hindi nakatubo kasi siguro walang pag-aalaga, hindi mismo yung pastor o kaya ang ibang mga leaders, walang pagdidilig ng salita ng Diyos. O kaya ikaw mismo, hindi ka talaga nagbabasa ng salita ng Diyos. You never grow. Sabi dito, but since they don't have roots, deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. May mga taong ganun, no? Napakainit, tinanggap nila yung salita ng Diyos, pero sa huli, may mga problema, may mga persecution tayo, tayo po ay nagsusurrender kaagad. Kasi nga, hindi tayo rooted sa salita ng Diyos. Wala tayong pundasyon. Amen po, nakuha niyo po mga kapatid. Yan pong ikalawa na puso. Ikatlo, the seed that fell among the thorns represent those who hear God's word. But all too quickly, the message is crowded out by worries of this life and lure of wealth. So no fruit is produced. Tinanggap nga nila yung salita ng Diyos at sila po tumutubo. Pero when the time that they get the blessing from God, okay, may mga worries sila sa mundo. And they already have all the blessing ba? Nalula po sila sa wealth. Nung sila po ay binibless ng Lord, hindi nila tiningnan na sino po yung nagbigay ng blessing sa kanila. So they don't produce fruit. Some of them are contented to go to church on Sunday or Friday, Tuesday or Wednesday, just like that. At wala pong bunga. Hindi po nagsishare, hindi po sila nag-influence, hindi po sila nag-involve na ibang tao. It is not their passion to save other souls. Basta ako, ganun ang mentality. So, save na ako, alam ko yung katotohanan, wala akong pakialam sa iba. Okay. Wala tayong bungad. Wala tayong manifestation sa pamagitan ng ating pananalita, pag-iisip, pagtingin, at paggawa. Walang bunga. There is no fruit produced. Ano ka lang? Kristiyano ka lang. If somebody asks you, I'm a Christian. But talagang wala kang bunga. Pero balang araw din siguro we pray na magbunga tayo. Ito po yung klase ng puso na ganun. Primero, pusong bato. Ikalawa, mababaw na puso. Tinanggap, nagtubo yung mensahe ng Lord, pero dahil po, okay, there will be problems and persecutions na wala ka agad sa Diyos. Ito naman, stay cool lang siya. But he is crowded with worries or he is already wealth. And yun, instead, ang Diyos ang focus niya, yun na yun ang paghahanap ng pera. Nalula po siya sa pera. Kaya wala siyang produce, wala siyang fruit na makikita. Okay? Nakuha niyo mga kapatid. Ang ikaapat po, ito, at ang ipinakamaganda at tamang proseso. The seed that fell on good soil represent those who, ano yon? Sino po yung mga tao? Those who truly hear and understand God's word. Yung talagang, nung may nagsasalita na kagaya ganito, salita ng Diyos, you truly listen ba? Baga, you will be interested. Kasi ang reward nito is heaven. Ang reward nito, kabayaran ng kapayapaan sa pamilya mo, sa isip mo. Okay? Ang kapalit nito ay buhay na walang hanggang, mga kapatid. Ito po ay pamaraan ng Diyos. Na ngayon siguro, naghanap ka ng solusyon sa mga problema mo. Ito po ang tamang paraan na dumalog tayo at makiisa tayo sa Diyos at makinig tayo sa Diyos.
Ito yung bagay na hindi natin mabibili ng pera. Yung mga salita, yung mga advices, yung wisdom na galing sa Diyos. Yun po yung mga bagay na hindi pwede nating bilhin. Ang time na ito ay nangungusap ang Diyos sa bawat puso. At nawa po mga kapatid, yung puso natin, yung fertile, yung open, na truly nakikinig tayo at iniintindi natin ang Diyos kung anong purpose niya ngayon sa buhay natin. The only purpose of God is for us to be saved. And in order for us to be saved, we need to follow, we need to obey His words, mga kapatid. That's the only way. Alam niyo mga kapatid, napakaganda pag tayo po ay may salita ng Diyos. Bakit? Meron pong kapayapaan sa buhay natin, sa pamilya natin, sa puso natin. Tayo mismo, we are contented already. Amen? Tayo po ay magsusumikap para sa ating trabaho, para sa ating pamilya, kasi alam natin ang magre-reward sa atin ay ang Diyos, hindi po yung kumpanya natin. Kuhan niyo po mga kapatid. Kaya pag ang puso na ganito, sabi niya, if it is a good soil, fell on good soil, represent those who truly hear and understand God's word. At ang ma-produce a harvest 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. Grabe, no? Kaya pala, kung tayo po ay makinig lamang sa salita ng Diyos, ang Diyos kasi ay nagre-reward. Hebrews 11 verse 6. He is a rewarder po. Hindi po siya, we cannot outgive God. Kaya ngayon ang tanong po, sa anong paraan na ipagkakaloob ng Diyos ang salita na galing sa Kanya? Sa paraan, if we are in a fertile soil, that means yung puso natin ay open. Handang tatanggap. Handang-handang tatanggap sa salita ng Diyos. Ang ibig kong sabihin, try. Pag hindi nyo alam ang salita ng Diyos, try it. Tanggapin nyo. Pakinggan nyo ang advice niya. Yung mga tao pala na who really truly hear and understand God's word. Kasi pag you really listen, actively listening, you will understand it. Kaya nga hindi natin maintindihan because we don't really listen. We don't focus on what the pastor say or what in the Google say or in the YouTube say about the Word of God. Kaya it's about time po mga kapatid. Alam niyo, sabi niya, and produce a harvest 30, 60. Kasi nga, pag tinanggap mo yung salita ng Diyos, you will harvest. Okay, even 100 times as much as had been planted. Nakuha niyo po kapatid, pag tinanggap natin ang salita ng Diyos, kasi ang salita ng Diyos, lalo na Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. John chapter 15 verse 7, sabi niya, if you abide in me and my words abide in you, whatever you want, it will be granted. Grabe ang pangako ng Diyos po mga kapatid. That is why He needs to give a gift that for us to harvest in the future. And the best harvest natin is makapunta tayo sa langit. Amen? Kung naniniwala tayo na may impyerno at langit po, ito po yung chance natin. This is our way to go to heaven po, ang kanyang salita. Kaso lang, hindi ito basta-basta ibibigay ng Lord. Kailangan ipagkakaloob niya sa mga taong truly nakikinig at truly nag-iintindi sa kanyang salita. Amen? Nakuha yung mga kapatid, sana maunawaan niyo po. Kaya sabi niya doon po mga kapatid, anyone who with ears, sabi niya, to hear should listen. Sino nagbigay ng ear sa atin? Ang Diyos. Listen and understand. Amen po. His disciples came. Nangyari ito sa Matthew 13:9-12. Came and asked him, why do you use parables when you talk to the people? Jesus replied, you are permitted to understand. Wow! Sabi niya, you are permitted to understand the secrets of kingdom of heaven. Ang mga disipulo,
ay pinagkalooban, pinipermit, may authority na malaman nila ay yung mga secret. Anong mga sikreto sa heaven? Dami. Ang heaven represents joy, peace, love. Yeah. Grabe ang buhay natin. Perfect. At matutuklasan natin yan. Amen po. Yeah, sabi niya, you are permitted. Bakit napipermit niya yung mga Kasi they really truly listen. They truly obey the commands of Jesus Christ. They understand kung ano po yung ginagawa ni Jesucristo. They understand what's the purpose of Jesus Christ here on earth. They understand what's the purpose of God, na tayo po ay pinagkalooban ng salita ng Diyos para gawin natin at susundin. Para tayo ay mapunta sa langit po, mga kapatid. Amen? Yeah? Sabi niya, but others are not. Yeah? May pinipermiso siya na ibigay niya yung salita, pero yung iba, hindi niya binibigyan. Hindi na pinapaintindi. Wala siyang permiso ng iba na maintindihan nila ang salita ng Diyos. Yeah, because they do not listen to the Word of God. Sabi niya, to those who listen to my teaching, more understanding will be given, and they will have an abundance of knowledge. Wow! Kagaya ni Solomon. Anong hiningi ni Solomon? Wisdom. It is a knowledge. Wisdom. Knowledge that comes from God. So, anong nangyari kay Solomon? He is the richest king of Israel that time. Ganon po tayo, mga kapatid. Yeah. Sana maintindihan natin po. Yeah. Sabi niya, but to those who listen to my teaching, more understanding will be given, and they will have an abundance of knowledge. Wow! Ang ganda, no? Pero sabi niya rito, but for those who are not listening, amen? For those who are not listening, even what little understanding they have will be taken away from them. Amen? Kaya ayaw ng Lord talaga na ipagkakaloob sa maling tao. Kailangan ang salita ng Diyos ipagkakaloob lang niya sa mga taong talagang truly here at nakita niya ang puso na talagang tumatanggap, open na open yung puso na tinatanggap ang salita ng Diyos. At sa pagtanggap natin, we will harvest 30, 60, or even 100 times nung tinanggap natin ang salita ng Diyos. Nakuha niyo, mga kapatid? Pero dito, pag even little lang, we are not listening at meron tayong konting understanding, sabi dito, they have, it will be taken away from them. Mawawala rin sa atin, kukunin yan ng Lord. Kasi hindi ka nga, okay, hindi ka, God will not trust you. When He gave His word, He cannot trust us. Na ipapalago mo, i-share mo, at i-preach, i-teach mo sa ibang tao. Alam niya yon yung puso natin. Wala pong nakakaalam ng puso ng tao except the Lord. In Jeremiah po. In chapter 17. Yeah. Yeah. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng ating puso. Kaya ang Diyos lang ang magbibigay, ang magpapakaloob, pinagkakaloob lang niya doon sa mga taong alam niya yung puso na open po. Amen? Yeah? Sabi niya rito po, that this is why I use parables. Kasi nagtatanong kanina. Sabi niya, this is why I use parables. For they look, but they don't really see. They hear, but they don't really listen or understand. Kaya, pag parabola, parang interesado ang tao. Then, that is why he also explained the parable as well. Kaya, mga kapatid, tandaan natin ito, mga kapatid, ang Diyos po ay nagkakaloob.
pinagkakaloob niya yung salita ng Diyos. The Word of God is given. Okay? Hindi natin pwedeng kunin, pero ibibigay kusa niya for free. Kung makikita niya yung puso natin na fertile, puso natin na open, puso natin na tumatanggap, puso na hindi bato. Amen po. Open siya na puso. She's really ready to listen. He's ready to open his heart and take the Word of God. Makikita lang na ni Lord. Pero ang reward niyan po, we will harvest financially, emotionally, physically, mentally, emotionally, okay? And even we're gonna harvest, okay, wealth in this world. We're gonna harvest as later on, if we died, we're going to harvest eternal life in heaven po. Yun po, hindi po talaga magkulang ang Diyos, siya po ay nagre-reward talaga. Amen? Kaya mga kapatid, sana po or nawa po, pakinggan niyo po ang mga salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi nito po, ang sabi sa Matthew, this fulfills the prophecy of Isaiah. Na-prophesy ni Isaiah nung una pala na may mga taong ganito. That says, when you hear, what I say, you will not understand. Kaya po, marami po tayong nakikitang ganon. When you see what I do, you will not comprehend. Wow. Ang reason daw, for the hearts of these people are hardened, stoned. And their ears cannot hear, and they had closed their eyes. So their eyes cannot see, and their ears cannot hear, and their hearts cannot understand, and they cannot turn to me. Sabi ni Lord, let me heal them. O, mga kapatid, kung siguro napi-feel mo ngayon, bakit hindi ko talaga maintindihan? Bigay mo yung puso ng Diyos sa Diyos. Ibigay mo, open ka lang kung ano sasabihin niya sa salita ng Diyos. I-accept mo, i-investigate mo, i-try to read the Bible again and again. Talagang, on such time that you will understand the Word of God. Diba, faith comes from hearing, and hearing to the good news, hearing to the Word of God. Amen? Sabi ni Lord, let me heal them. Come to God po, makinig sa Diyos. Amen? Okay? Sana po ay may nakuha tayo na ang salita ng Diyos po pala ay talagang ipinagkaloob ng Lord sa isang tao. Kung tayo po ay truly talagang totoong tinanggap natin ang salita ng Diyos, tinanggap natin sa pamagitan ng pag-hear natin, pag-listen natin, at naiintindihan natin eventually ang salita ng Diyos. Kasi po, hindi siya pinagkakaloob sa utak, sa brain natin, or sa mind natin. Ito po ipagkakaloob sa puso ng tao po natin. Si Lord po, nakikita natin niya ang lahat ng puso ng tao. Siya lang po ang nakakaalam. At the good news is free. It is free. Sabi dito sa Ephesians chapter 2, sabi niya, God saved you by His grace. Grace is the instruction, the Word of God. Grace speaks in the Word of God. And when you believe, sabi ng Lord, and you cannot take credit for this because it is a gift from God for our salvation. Amen? It is not na pwede nating kunin kung hindi ipinagkaloob ng Lord sa buhay natin. If we believe, if we have faith in His Word. Amen? At ito po ay malaking bahagi sa ating salvation, na kaligtasan, na hindi tayo mapupunta sa impyerno. It is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. For we are God's masterpiece. Once tinanggap natin ang gift na sinasabi niya ang salita ng Diyos, once tinanggap at we believe in it, okay, tayo po ay nabago. We become a new creation. We become a masterpiece of God through the life of Jesus Christ. Sabi niya, He has created us anew. Nabago tayo sa pamagitan ni Kristo. Para ano? So we can do the good things He planned
for us long ago. Amen po, nakuha niyo po mga kapatid. Yun po yung grasya. Ang grasya ng Diyos ay salita ng Diyos. Pero ang salita ng Diyos ay hindi po basta-bastang kukunin, hindi mo paghirapan, pero kailangan maniniwala at magtitiwala ka lang. Kasi ito po ay kaloob na galing sa Diyos. Pinagkakalooban tayo ng salita ng Diyos kasi yung puso natin ay malinis, open, at handang tumanggap sa salita ng Diyos. Open ba? Handa ba tayo na tatanggapin ang salita ng Diyos? Kung handa tayo, we will harvest a lot of things here on earth and we will harvest eternal life in heaven po mga kapatid. Sana naunawaan nyo mga kapatid, sana naintindihan nyo na ang salita ng Diyos, ito po ay pinagkakaloob. Hindi po ito pwedeng basa-basa lang aangkinin. Kung hindi ito po ay binibigay sa atin, lalo na tayo kung talagang truly we're gonna hear, we're gonna listen, we're gonna accept the Word of God. At ito po ay iniintindi natin at ginagawa natin sa buhay natin. Amen? Kaya tandaan natin, the third doctrine, the Word of God is given. Okay? Ito po ay ipinagkaloob ng Diyos sa tao na may pusong malinis, handang tumanggap, handang makikinig at handang umiintindi sa kanyang salita. Kaya wala ito sagrado, maski anong degree natin, grade 1 man lang tayo, elementary graduate, high school, walang problema yan sa Diyos. Kagaya ng mga apostles in Acts chapter 4, sila po ay boldly preaching the Word of God, teaching the Word of God, dahil sila po ay kasama-kasama ni Kristo at sila po ay tinanggap nila ang salita ng Diyos na galing ni Jesucristo. At sila po ay mangmang before, they're not engineers, they're not doctors, but they preach professionally. Yeah, at sila po ay gumagawa ng mga milagro at meron pong maraming buhay na nagbabago, including sa buhay natin ngayon. Amen? Okay? Okay, we pray na you understand what God has told us today. Amen? To God be the glory. Okay po. God bless you po mga kapatid. Okay, God bless you at nawa po, naintindihan niyo po ang pag-aaral natin ito. Ito po ay napaka-importanting doktrina sa ating simbahan. Amen? See you next time po for the doctrine number 4. God bless you po mga kapatid. God bless you po. God bless you.